Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, parang kakaiba ang ating maikling ebanghelyo. Mula sa karanasan ni Jesus ng paglalakbay, kasama ng 12, marami pang sumunod sa Kanya. At ang mga sumunod na ito ay mga babae. Sino? Si Maria Magdalena, si Susana, at si Juana. Alam natin sa kasaysayan ng mga Hudyo, ang mga babae ay tinuturing na second-class citizen. Wala silang karapatan sa lipunan. Sila ay palaging nasa gilid. Hindi sila pwedeng pumagitna kapag may mga usapin. Kahit na po sa templo sa Jerusalem, sila ay hindi talaga pwedeng pumasok sa loob. Sila ay mayroon lamang bahagi na tinatawag na Court of Women. Hanggang doon lamang sila. At pwede lamang silang pumasok kapag sila ay mag-aalay doon sa pinakatemplo. Hindi rin sila pwedeng makisangkot sa usapin sa lipunan. Nangangahulugang ang kanilang estado ay hindi kapareho sa estado ng mga kalalakihan. Pero ang panahon ni Jesus, sinira ni Jesus ang tipikal na sitwasyon nila. Mula nang siya ay magpahayag ng mabuting balita, unti-unti binigyan ni Jesus ng focus ang kalalagayan ng mga babae, lalo na ang mga balo. Binigyan ni Jesus ng panibagong pag-asa na wala ito sa kasarian kung hindi nasa pananampalataya sa Diyos kung ano ang pwede mong magawa. Kaya ang kinikilos ni Jesus ay nanggagaling sa kaniyang salita. Kilos at salita. Ibig sabihin po, kapag kaniyang sinabi, kaniyang tutuparin at kaniyang gagawin. Sa ebanghelyo ngayon,
Binibigyan ng pansin ang tatlong babaeng sumunod sa kanya pagkatapos na magkaroon ng encounter of miracle, an encounter of the manifestation of God's power in Jesus. Si Maria Magdalena, si Juana, at si Susana, ano ang kanilang ginawa nang makita ang kapangyarihan ni Jesus? Ibinenta nila ang kanilang ari-arian at ipinangtustos sa pangangailangan ni Jesus at ng kaniyang mga alagad. Nangangahulugang mayaman ang mga babaeng ito. Mayroon silang kakayahan. Mayroong pagkakataong gamitin kung anong meron sila para sa misyon ni Jesus. Kaya nga napakagandang pagnilayan. Ang unang pagbasa, narinig natin na napakaliwanag that the love of money is the root of all evil. Totoo naman, dahil sa panahon ngayon, pag pinag-usapan ng pera, kahit na pamilya, nagkakawatak-watak. Kahit na kaibigan, nag-aaway-away. Kahit na yung magkakasama sa ministry, nagkakawatak-watak kapag pinag-uusapan ang pera. Bakit? Dahil binabalot nito ang ating kaisipan na kapag may pera ka, powerful ka. Na kapag may pera ka, malakas ang iyong connection. Pero sinisira ito ng ebanghelyo ngayon, na ang perang meron sila ay ginamit nila sa mabuti upang mabuhay at magpatuloy sa misyon si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Tayo po ngayon ay nasa sarili nating misyon at nasa sarili nating pagkakataon. Ano ang estado mo ngayon? Mayaman ka ba dahil sa pera? O mayaman ka dahil sa pananampalataya sa Diyos? Kung ito ang iyong sagot, pareho gagamitin natin kung anong meron tayo para sa Diyos. Dahil sa katotohanan na nakasaad sa unang pagbasa, wala tayong madadala kapag tayo'y mamamatay. Ano mang meron tayo, gamitin natin sa mabuti para sa Diyos, ibabalik natin para sa Diyos. Amen? Kaya nga minsan nakakatawa yung kakanta tayo ng pag-aalay. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Di po ba? Ang lahat ay ibibigay sa'yo. Pero pipili ng piso. At iyon ang iuhulog niya. Kasi yun ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Mali. Gagamitin natin sa mabuti. Hindi lamang kung ano yung ibinibigay ng damdamin mo, gagamitin mo sa mabuti, sa pamilya mo, sa anak mo, sa pamamahay mo, sa community mo, sa bansa mo. Gagamitin mo ang kayamanang ito para lumabas ang katotohanan na ang taong nananampalataya sa Diyos ay sakto at tama ang kanyang ginagawa sa buhay. Gagamitin ko dahil ito ang bigay ng Diyos sa akin. Katulad ni Maria Magdalena, ni Susana at ni Juana, sana tayo rin ay sumunod sa Diyos dahil nakita natin ang halimbawa ni Kristo na gumagalaw dahil sa kaniyang salita at ikinikilos kung ano ang tama para sa ating kalwalhatian. Pagpalain tayo ng poong may kapal.